mula kay BP Sara hanggang kay BBM at sa iba pa, no? So ito ay isang payong kuya para kay BP. Sana marinig ito ni BP Sara, no? Hindi dapat na isa walang bahala niya. Ito, nakikita natin ang ating sitwasyon ngayon. Napakaraming problema ng ating bansa, especially sa korupsyon. Madam BP, wala kaming hiningi sa iyo na i-lead kami para pabagsakin si Marcos. Wala. Hindi namin hinihingi yun. Ang hinihingi namin sa iyo, you lead us para labanan ang korupsyon. Napakalaki ng problema natin sa korupsyon, Madam Sara. Pero pinabayaan nyo kami. In the first place, kung bakit nakarating ang mga yan dyan sa posisyon ay dahil sa inyo. You are a great influencer. No? You are able to influence us to vote for these people. In fact, yung Tingog Party List, sinusuot-suot mo ang kanilang damit, ang t-shirt na binigay nila sa iyo na Tingog Party List nung panahong nakaraang eleksyon. And that's why they win. Ngayon, kinakalaban ka at kasama sila dyan sa nangyayari, Resolution 10, insertions and everything dyan sa House. So, pabayaan na lang ba natin yan? Dahil lang nasaktan ka, emotionally distressed ka because trinidor ka nila at wala silang utang na loob. Sinabi na namin yun. Talagang traidor ang mga taong yan at walang utang na loob. So, dahil doon nasaktan ka emotionally, pabayaan mo kami sa war against corruption? We are calling you to lead us on war against corruption. Napakaraming problema ng ating bansa and one of it is corruption, madam. Baka pwede naman. Payong kuya, day, palihog lang. Tabangin ni mo ani. Why? Because we need leader. Kailangan namin ang isang leader na tulad mo. Sasabihin mo ngayon, hindi kasi may mga allegations din laban sa'yo. I'll show you. Here it is. Para makita natin kung ano ba talaga. Yan. Detailed Analysis Opinion Assessment or DOA. Sino ang lesser evil leader? Data comparison tayo. OBP DepEd, OP, Upper House, Lower House. Tingnan natin. Yung confidential fund na disallowance mo is 125 million lamang. Ang OBP disallowance sa DA pa lang 5.9 billion na. Sa Upper House, mayroong 11.01 billion ang net, no, NEP. Ang Lower House may NEP o National Expenditure Program ng 16.5 billion. Kung tutuusin dyan pa lang, alam mong malaki ang diferensya, malaki talaga ang problema dyan. Why? Because etong Upper House at Lower House, i-clear lang nila yan sa pamamagitan ng Resolution 10. At hindi natin nakikita ang mga resibo niyan. The same as yours, dyan sa confidential funds disallowance. Pero may naipakita ka, naayos mo yan, alam namin. So next, ang DOTR disallowance ng OP, 1.4 billion na yan. Sa Upper House, ang GAA naging 13 billion, no? Sa Lower House, ang net na 16.5 billion, ang GAA niya naging 28.6. May difference yan sila na another disallowance ng OP, no, is 5.3 billion. Sa Upper House, may difference siya na 1.9 billion. No? From NEP to GAA, may increase. Or let's call it insertions, 1.9 billion. Sa Lower House, ganun din. Ang increase or insertion din yan is 12 billion. Imagine mo kung gaano kalaki. Butan lang yan sa'yo niya na 125 billion. Hindi na natin kailangang mag-emote-emote dito. We need to do a kinetic ops dito. Hindi tayo pwede puro information campaign, iparating sa mga tao. Madam, it's high time for us na tulungan mo kami na labanan ang korupsyon. Napakaliit ng problema mo. Ang laki ng problema ng mga ito. Imagine nyo na lang ang Upper House, makiklear ang Senate President ng 1.9 billion because may increase diyan. Saan yan pununta? Ang Lower House, no? May increase, may insertion yan na 12 billion. Sino mag-clear niyan? Sino mag-clear niyan? Si Martin? Diba? Nakikita na natin kung anong problema niyan. Si Saldi? So, tingnan natin. Ang DSWD, may insertion ito na 26.7 billion ito para doon sa AKAP ayuda nung nakaraan. Ang ginamit nila ito sa PI, yung People's Initiative, na alam mo naman ang nangyari. So dito naman sa DPWH may insertion din sila niya na 175 billion. So kung titingnan natin, napakalaki talaga ng problema ng OP or either OP, Lower House, kasi itong Upper House mukhang hindi ito
mahilig sa insertion. Ewan lang natin pero merong insertion dyan So tingnan natin ulit. Balikan natin. Kay Madam BP, 125 million lang ang pinag-usapan dyan. And so far, karamihan dyan na cleared. At ang naiwan lang dyan di umano na hindi clear, na medyo nahirapan sila i-clear, according sa Congress lang naman according lang sa mga taga-House, yan ang sabi nila, almost 16 billion and plus 15 million, 16 million plus 15 million, so that's 31 million only. Hindi pa nga umabot sa threshold ng plunder. So, tingnan nyo mabuti. Ang OP, may 12.6 million disallowance yan. Pero walang investigation. Diyan sa 125 million ng OBP, DepEd before, may question. Talagang iniimbestigahan nila sa House. Yung upper House, may 13 billion yan ngayon na ikiklear nila sa Reso 10 lang. At ang lower house, may ikiklear din yan na 28.6 billion through Resolution 10. Sino kaya ang nagmamalinis dito? At sino kaya ang mga santong kabayo at banal na aso na panay ang imbestiga dito sa OP at sa former president samantalang sila ang may pinakamalaking problema? Ipo ba? Yung pera ng insertion, so ang dami niyan. Yan, si Martin, makiklear siya dyan ng insertion niya na 12 billion. Dito sa upper house, makiklear sila dyan ng 1.9 billion. 12.6 billion ang sa OP. Compared sa 125 million ng OBP. Tingnan natin, yan. Yan, yung nasa pula. So, balikan natin ulit itong sa ay unity pa. Magkasundo pa yan, alyado pa. So, nirelease ng December 20. Ibig sabihin, 11 days na lang natitira para sa clearing. So, anong tawag doon? Diba? Hindi ba tawag doon ay prime up? Bibigyan mo naman na ang kakampi mo, binibigyan mo na ba naman ng pera? 11 days na lang. 125 million, 11 days para i-clearing. Hindi ba prime up yan? So kung titingnan mo mabuti, talagang malaking problema ng mga ito. Walang problema ang OP at sa OBP kung tutuusin, tingnan natin, ito pa, di pa kasama ang flood control projects na di umano ay 1.4 billion a day. Nasaan na ang Maharlika Investment Fund, ang PhilHealth Fund, ang gold na bininta, at saan na yung kita nun, saan na yung pinagbintahan? Hindi nga natin nalaman So, please, madam, hindi ka namin iniimbitahan na mag-lead sa amin para patalsikin si Marcos. Inianyayahan ka namin para imbitahan ka namin upang i-lead kami para labanan ang korupsyon na ito. Iyon ang maliwanag, madam. Sana hindi yung naman na ang iniisip ninyo na hindi ibig sabihin na sinasabi mo na hindi kasi maganda. Parang si David ba? And David and Saul na hindi nilabanan ni David. But then, hindi naman si BBM ang tinatarget natin dito Yung corruption You lead us against corruption, madam. Kasi ang liit lang yan problema mo, ang laki ng dito sa kabila. Natatago nila ang lahat ng kanilang pagnanakaw habang kino-question kanila dyan sa 125 million na yan. Hindi naman, Diyos ko po, logic yan practical yan tingnan mo ang liit. At ang sabi is 31 million lang yan, 16 million and 15 million is 31 million. Wala pa sa threshold ng plunder. So please, tulungan mo kami, i-lead mo kami. Doon sa war against corruption. Kausapin mo kami mga retired, we will be ready. Umpisahan mo sa amin mga retired. Retired military officer, retired soldiers. MUP. Umpisahan mo sa MUP, retired. Sa FGF. Umpisahan mo sa mga leaders na mga nananawagan laban sa korupsyon. Kausapin mo kami. Kausapin mo sila. Iyon ang tamang paraan. A good leader must be decisive. Decide now. You see, pinakita na namin sa'yo ang liit ng problema mo. Actually, wala kang problema Pero ang laki ng problema sa OP, ang laki ng problema sa upper house, ang laki ng problema sa lower house. Puro corruption yun. Kasi lumalabas na corruption. Wala pang, hindi nila maklear Bakit may disallowance? Saan yung clearing nun? Ipa-clear natin lahat sa kanila, pati flood control projects. Diba? So, kung samahan mo kami dyan, normally, may-unite ang tao. Meron tayong isang issue na labanan. Kasi, madam, inamin mo naman na kasama ka sa may kasalanan na dahil nilagay mo sila dyan Kumbaga, tinulungan mo sila mapunta dyan. Kinampanya mo sila
Kung hindi mo sila kinampanya, hindi rin naman siguro namin iboboto yan. Hindi rin iboboto. Pero dahil kinampanya mo, kasama na yung tingog, ngayon, tingnan mo kung anong nangyari. So please, eto sa amin is usapang kuya lang. No? Kuya, para sa'yo, Day. Pagpasensyahan mo na. Ito kasi, nakikita namin, we have to do something na maalis itong corruption. Ikaw, binibira ng binibira dyan, napipix ka kasi tinitingnan mo kung paano depensahan ang sarili mo. Hindi ganyan yan eh. Kasi in the first place, ginawa nila sa'yo yan dahil alam nila wala silang makuha sa'yo. At nung alam nila walang makuha sa'yo, piname up ka, tapos kinasuhan ka. Nung kasuhan ka ngayon dyan, napix ka. Lawyer ka naman eh. Hindi ka ba sanay sa kaso? Yung kaso na yan, istorya lang yan eh. Ang katotohanan yan, wala ka naman talagang kaso. Sila dapat ang may malalaking kaso. Babalik tayo, pultahan natin kasi alam namin nakikita namin, mga buhayang pusit ang mga ito eh. Yung nasa house, tinutulak nila papunta sa iyo at saka sa tatay mo, yung problema, well in fact sila ang may malaking problema. Sila ang number one manggagancho, mga buhaya at mga pusit dito sa ating bansa. Kailangan na natin gumalaw. Kailangan na natin gumalaw. Hindi pwede na inani permanente. Unsay may tabo sa atuan ni ani. Hindi pwede pasagdaan ng mga tawanan kay naambot lang. So, next is, naintindihan naman siguro natin ang kaibahan ng milyon sa bilyon. 1,000 million is equals to 1 billion. Sino ang lesser evil leader? Di ba kayo magsasabi kayong mga kabayan? Di ba ang BP pa rin? Kasi ang sa kanya, 125 million at disallowance mula doon sa kanyang confidential fund, 15 million at saka 16 million lang ang hindi daw maliwanag according sa house. So ibig sabihin, hindi pa nga napunta sa plunder. Pwede naman, nasabi ko na nga last time sa last vlog ko, maraming willing. Ang 32 million Pilipinos, karamihan doon willing na magbigay ng 32 million na yun. Ako, magbigay ako siguro mga 1,000 na para walang problema, para mas mabilis. Di ba? Para matapos na yan. Dahil, hilid mo kami. Kaming mga retired military officers, generals, mga at saka mga MUPs, lapitan mo kami. Kung paano labanan ang problema ng bayan, which is corruption. Maraming problema ang bayan. Bakit ikaw? Dahil ikaw nga ang lesser evil. At bakit ikaw? Dahil makikita mo mamaya, i-explain ko kung bakit ikaw. So next, tingnan natin kung bakit ikaw. Ayan. Ito, 3 factors for change. Alam natin yan kayo. Issues. Leadership, logistics. Yan ang tatlong kailangan natin, yung tatlong factors. Sa issue, ito na. Ang issue ng House, ito na sa left, yung PI fund issue, 26 billion ito ginastos noon sa PI. Nasaan ito? May clearing ba ito? Ang resolution din nila, malaking problema yan. Hindi nila gustong paalisin yan. Ang kickback issue sa mga projects. Ang blood control issue, ang dami yan. Ang illegal insertions by the billions, guy. Anong gagawin natin dyan? Yung ayuda issue. Halos na-investigahan yan ni former, ni Senator Ivy last time. Yung dyan sa Davao. Lumalabas na may nagbibigay ng 8,000 pero ang binibigay lang is 2,000, yung 6,000 pala, kinakapig pa. So kung totoo yun, naku, malaking problema talaga, di ba? Corruption issue, yun na yung corruption issue. Then mismo, appropriations issue. Then ang bribery issue, yung sa Okada. Kung totoo yan, dapat managot yung tao na yan. Sino ang tatayo? Ayaw naman tumayo ng pinsan niya. Dito sa OP, bakit? Kasi tingnan mo, Daya. Dito sa OP, yung PhilHealth Fund, may 89 billion yan. 60 billion ay napunta na sa treasury ulit. Saan? Sino gagastos nun? Di ba? Yung flood control fiasco, 245 billion din umano ito. Ang sabi nga 1.4 billion a day. Kung totoo yung 1.4 billion a day times 365, it will at least more or less lalabas na 500 billion. Nasaan? Nakita ko, may pakita ko ang pao yan. Lavish expenses ng duran-duran at saka yung mga roses na parang akala mo mga royalty pag sumakay ng aeroplano. Corruption issue, countenancing issue, non-insertions. Di ba? May veto power ang
ang presidente, bakit hindi binato yung insertions na 175 million at saka yung 26 million? Bakit? Kasi, baka gusto rin niya na talagang gawin yun o baka utos niya pa na mag-insert. Who knows? Di ba? So, PI fund. Yung PI fund, nakita natin ngayon, no? Yung PCSO Lotto na iisa lang di umano ang nananalo. Naimbestigahan ito pero walang mabuting closure. Yung foodborne issue. Yung incompetence. Yung rice ngayon hindi pa umabot sa 20 pesos, lalo pang tumaas. Nakabawas lang ng 2 piso nung nakaraan, abay, parang nagpista na. Ang layo pa, 45 to 43 lang na ibaba nyo, at tapos yung bigas na yun, hindi pa masarap. Yung drugs issues, grabe na katalamak. Ang krimen, grabe katalamak. Ang Pogo picture na alis 75 million ang pinag-usapan doon. Ang selling of gold, nasan yung pera? Dahil tulungan mo ang bayan. Nakasalalay sa iyo ang lahat ng yan. A good leader, lead the people. Huwag mong suluhin. Yung emotion mo, iset aside mo muna. Please, set aside it. Hindi natin kailangan ng emotion sa ngayon. A good leader, hindi masyadong nag-contemplate sa kanyang emotion for a long time. Mabilis siya makarecover niya. Ikaw, no? Baka may sarili kang idea kung paano mo gawin. Pero, every time, every day, every minute, na nandyan yan, nangyayari ang mga korupsyon, kawawang Pilipino, kawawang taong bayan. Alalahanin mo, sinabi mo na may kasalanan ka, tinulungan mo sila na mapunta dyan sa mga pwestong yan. So, ano gawin mo? Sapat na ba yung pag-amin mo na nagkasala ka dahil tinulungan mo sila mapunta dyan sa pwestong yan? We have to do something. We are here. The retired are here. Hindi kami pumapayag basta-basta ng ganyan lang. Not because we want you to replace anybody, but we want that the people's money, yung ating mga kababayan, lalo ang mga OFWs, na karamihan pinapatay sa abroad, binibigyan ng mga death penalty, nagpapakahirap doon, hindi masayang ang kanilang mga remittances, ang kanilang mga pagtulong sa ating ekonomiya. Yung mga taxes ng mga mahihirap at ng lahat ng taong bayan, hindi masayang na winawaldas lang nitong mga buhaya dito sa house. So, tingnan mo mabuti yan. So, ano pa? Yung WPS, yung blunder dyan, yung fiasco dyan sa West Philippines Sea, alam mo yan. Pinakita ko ngayon last night siguro. Alam mo, hindi ka nanonood sa akin. But then, okay lang. At least ilabas ko rito sa aking vlog. No? Weaponization of law. So, diversional issue. Ang ginagawa nila, Phoenix kanila ginamit nila ang batas laban sa iyo at sa former president para lahat ng atensyon mapunta doon. At mawala na ang atensyon doon sa kanilang paglulustay ng pera ng bayan, ang corruption and everything. Pakatandaan mo yan, ganyan na kasimple ang ginawa nila. Ang bilis nating mabaliktad yan, na talagang habulin natin ang mga korap na yan. Hindi pwede yan ganyan. Huwag tayo patulog-tulog. So ito, tingnan natin, bakit ikaw ang aming gusto at bakit hindi itong ang presidente. Ito kasi, panoorin natin Oo, sige. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo. Hindi kaya. Hindi. So, you see kung paano niya sinagot, no? Babalik ako. Hindi kaya, sabi niya. Pero, Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo. Hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang na Mr. President, hindi mo na kailangan sabihin yung bagyo. Hindi naman namin binibintang sa iyo ang bagyo Hindi rin namin binibintang sa iyo ang mga namatay na sa bagyo. Ang gusto namin, yung pera ng flood control, mag-clear ng maayos, maipakita ng maayos. Bakit may kinalaman ka ba yan? May kinalaman ka ba sa flood control fiasco, sa mga perang hindi nagastos doon? Bakit? Eto, pakita ko sa iyo. Ayan o. Ayan. Iyan ang flood control fiasco yan. Walang bakal. Ang pau. Ito pa. Tingnan mo yung bridge, walang bakal.
Hindi naman yan flood control, pero nakikita mo ang mga projects ng mga congressional districts na ganyan ang nangyari. Ayun, no? Tingnan mo. Nagbigay nga ng bangka, ng boat, rubber boat, abay, may pangalan pa. Ano yan? MR, magnanakaw rubber. Uy, magnanakaw rubber, MR. Tingnan mo yan, no? Yun yung problema malaki. Kung tingnan mo mabuti, Mr. President, hindi namin binibintang sa iyo ang bagyo. Hindi namin binibintang sa iyo ang mga namatay sa bagyo. Ang gusto namin, habulin ang mga gumawa nitong ampaw na mga flood control projects. At saka itong mga bridge project, itong gumagamit ng pera ng bayan na nilalagay ang kanilang mga pangalan. MR, magnanakaw. Di ba? Magnanakaw robbery. O, yan ang gusto namin. Nahabulin mo. Yung preparation ninyo, very incompetent. Yung panahon kasi ng former president, hindi naman sa pinapaboran ko siya, pero talagang handa na kaagad, nandun na ang mga response. Dahil mga military officers yung nandun. Mga generals yun, gamit nila agad ang lahat ng mga forces, both military and police, and all the MUPs. Ngayon naglalagay ka ng politiko, tingnan mo, may problema kang malaki, at ang masaklap, yung sinabi mo, oo, paimbestigahan natin, pero there is a two side to this. BS. Dapat hindi mo na dinagdagan yun. Pinapalabas mo lang na gusto mong pagtakpan ng pinsan mo at ng ibang mong kaalyado. And that is why gusto namin si BP ang manguna para sa war against corruption. So, naintindihan mo na, BP, kung bakit ikaw ang gusto namin? Because dinidepensahan ng tinulungan mo mapunta niya sa Malacanang, dinidepensahan ni BBM, nag-imbestigahan. Sabi niya, oo, pwede natin imbestigahan. Pero we have to see the other side of the coin. Hindi na niya kailangan sabihin sa atin yun, no? He is trying, Mayroon siyang attempt na pagtakpan, and that is why ayaw namin na siya ang habol. Ikaw, BP Inday, ang sasama sa amin para habulin, para labanan ang korupsyon. So, tingnan natin sino ang better leader. Ibalik ko ulit, ayan. Criteria, yan yung presidente, yan yung BP, SP, Senate President, and ang House Speaker. Tingnan natin ang criteria, survey rating. Presidente 69, BP 59, SP 67, yung House Speaker 61. Tumakas din mo na yan, ang sa House Speaker. Tingnan natin. Ang accomplishment ninyo, flood control project, 5,500 something. And 500 billion yan ang pera niyan, na ang pondo niyan. So, tingnan mo pero ang daming ampaw. Yun ang hinahabol namin, Mr. President, to let you know. Huwag ka nang magmamahangan. Sasalita mo, pinagtatakpan mo ang pinsan mo. BP, social services, ang galing. Autopilot ang ginagawa mo dyan dahil sa iyong mga tao. Maganda yan. Maganda ang ginagawa. SP, yung mga batas, maganda rin ang ginagawa ni dyan. Senate President. Si House Speaker, ayuda, at insertions yun. Yun ang accomplishment dyan. Ang dami niyang ayuda, ang dami niyang insertions. Ang masaklap dyan, okay sana yan, kung dahil lang sa ayuda talaga, ginagamit niya sa personal interest niya, para sa personal political interest niya. Yun ang masaklap. So, tingnan natin, competence. Blunder, fiasco yung competence niya, talagang mababa ang competence, incompetent ito. Dahil alam natin, ang flood control project, hindi niya na-check. Pumirma siya ng mga insertions na 175 billion and 26 billion na may veto power siya, hindi niya pinirmahan. Puro blunder ang pinagagawa niya. Sino magtitiwala dyan sa ganyang klaseng tao? BP, mataas ang competence mo, alam namin, hindi ka nagnakaw. Sa totoo lang, hindi ka nagnakaw, na-frame up ka. And that's why, you have to stand up. Ipaglaban mo ang taong bayan na nagtiwala sa iyo. Okay, sa SP, highly din, mataas din ang competence yan. Sa House Speaker, ay naku, napaka-adverse nito talagang kung may competence, siguro ito yung pinaka-incompetence. Kasi, yan ayuda insertions lang yata ang nalalaman nito virtue. Okay, poor ito, poor. Hindi ko na dapat explain sa iyo, dahil Senate President, play safe ito yung virtue nito medyo lang, kung saan yung malakas nandun. Dito naman sa House Speaker, selfish ambition ang inuuna bago ang nakita talaga natin Dahil kung talagang ayuda lang, ibigay na lang niya yun sa mga local government units, ibigay na lang niya doon sa
DSWD, kung ano man, DWS, huwag niya yung pakialaman. Eh, siya pa nagbibigay eh. Nagbibigay siya ng ayuda doon sa mga lugar na walang bagyo. Yung lugar na may bagyo, eh, wala, ubos na daw eh. So po, credibility, no, moderate itong isa. Bakit? Eh, siyempre, ayaw mo namang igawin talagang puro lahat, no? I-moderate na natin, VP high, Senate President high, House Speaker, very poor. Pasensya ka na, House Speaker, talagang very poor ka. Reputation, issues, ayan, 4, 11, 11 yung issues doon na pinakita natin kanina. Yung mula sa flood control projects, mula sa Marca Investment Funds, sa pagbinta ng gold, sa PhilHealth Fund, lahat yun, 11 yun lahat, yung issues sa kanya. So ano klase reputation meron yan? BP, ayun, good. Meron siyang isa, yung confidential fund. Pero itong confidential fund na ito is nakikita natin frame up ito. Maliwanag yan na frame up. Kasi, na-explain ko naman kanina, SP, yan, ang issue sa kanya yung coup. Kinulitan niya yung kasama niya, kaibigan niya doon sa Senado. Ngayon, siya, Senate President. Ang resolution 10, hindi niya maalis-alis. Wala siyang balak, wala siyang move. So, anong ibig sabihin niyan? Di ba? Walang resibo. Eh, mas mataas yan kasi sa batas na Republic Act 9184. Sir Speaker, abay worse yan. Hindi na natin dapat explain. Pasensya ka na. Speaker, talagang may problema ka. Malaking problema mo. Integrity, principle. Moderate pa rin. Bakit? Ayaw naman natin i-down talaga ng todo. BP, beyond reproach. Beyond reproach ang integrity at principle nitong BP. Alam natin, from the very start, from the very beginning, nakita natin ang kanyang focus pagdating sa integrity and principle. Pero dahil hindi na ito panahon para ipakita mo na ano ka pa rin, hindi mo kinokontra yung mga maling ginagawa. Kahit sino dahil, kahit kami, pag mali ang ginagawa, birahin mo. Yun ang trabaho mo. Dahil ikaw ang pangalawa mula sa pinakamataas na posisyon na binigay ng mga tao. Karapatan mo yan and we are calling you to do your job. Do your job, Dai. It is your job to protect the interests of the Filipino people. 32 billion yan, Dai, na nagbigay sa iyo ng mandato. Kung pinagtatakpan nitong presidente yung kanyang pinsan, ba ikaw, huwag mong pagtakpan. Huwag tayong patulog-tulog. Gawin natin ito. Dahil delikado na ang ating sitwasyon. So, SP, Senate President, one thing, nagduha-duha ni, ambitious. Then, House Speaker, worse pa rin. Hindi na halos dapat pinag-usapan, no? Leadership, either it is leadership ba or political. Dito, marunong na politiko ito. Sinabi ko na ito last time, marunong na politiko ito. Si BP, probinsyana. Alam namin na probinsyana ka, pero leader ka. No? Plain leadership ang sa'yo, ang tingin namin sa'yo. So it's high time for you to show it. Ipakita mo na yung leadership mo. Hindi na pwede yan ganyan. Ito, advice kuya ng, payong kuya. Mura ka ng payo ba? Ang advice sa usa ka ng kuya. SP, tusong politiko ito, si SP. Sensya ka na sir, pero wala kang tinatayuan na prinsipyo para sana para sa taong bayan. Puro parang politiko lang talaga, tusong politiko lang. Garapal na politiko ito, Sir Speaker. Talagang garapal talaga ang galawan. Wala nangyayari, ang kakapal ng mga mukha. Style. Abay, ito si Presidente, mahina at maro. Nagpapakita ng kahinaan, pero maro ito, nasa loob ng pulo. Si BP naman, abay, mahilig ito makisama. Kaya nga, sa pakikisama mo, Inday, ang nangyari, ginamit ka. Ang dami pa ng mangga sa paligid mo. Ginamit ka. Nung nagamit ka, ngayon, gusto ka ulit gamitin kasi eleksyon na naman. Baka pwedeng tigilan mo na. Matuto ka naman na. No? Imbes na nakita mo, halos lahat ng mga politiko na dating dikit na dikit sa iyo, ngayon nasaan sila? Konti lang natira, mabilang mo lang sa daliri. Tapos pag malapit ka na naman, aangat ka na naman, nakikita nila, paangat ka, tingnan mo, lahat sila nakadikit na naman sa iyo. So, sana matuto ka na, hindi ganyan klaseng mga tao ang kailangan natin dito sa ating bansa. At huwag kang magpadala dun sa by virtue of trust and confidence. Gawin mo yung sinasabi ng marami na putting the right person on the job. So, makatao ito si Inday. Makatao, nakita natin ang kanyang mga ginagawa pagdating sa kanyang social services.
puro concentrated sa trabaho, autopilot, walang maraming sinasabi. Pero dahil hindi ka pwedeng manatiling tahimik o tiko, mabibig palagi habang binabanatan ka ng mga buhayang pusit dyan sa house. Kailangan na nating kasi tinatakpan nila ang kanilang pagnanakaw. Suportahan mo ang taong bayan. Pagdating doon, i-lead mo sila. Kasi kailangan ka nila. Kung hindi magawa ng presidente, ikaw dahil ang gagawa kasi vice-presidente ka. Senate President, tuso at makasarili ka, sir. Pasensya ka na. At si House Speaker, abay, garapan talaga. May pagkasindikato ang Speaker. Yung pagkagalawan niya, talagang garapal. Talagang garapal ang kakapal, no? Ng mukha. So, eto, nakita natin, sino ang better leader? Abay, si BP pa rin. Kung tingnan niyo mabuti, wala namang pabor-pabor yan. Pinapakita lang natin. Kaya nga pinipili natin siya na mag-lead sa atin sa war against corruption. Because ikaw dahil ang better leader at ikaw ang lesser evil leader. Nakita mo na. Sana nakita mo. Pero problema, hindi kayo marunong tumingin yata ito, marami na nai-stress daw. Ako, baka last ng vlog ko ito dahil ayaw man ninyo makinig, hindi na rin kami susuporta. Sasabihin ko na rin ang lahat ng mga kausap, ng mga wala tayong mabuting leader, walang gustong tumayo. They are indecisive. So, sana, dahil pag-isipan mong buti.